Habang naglalakbay sa norte sina Inuyasha, narinig nila ang mga nag-uusap na tao na na-resurrect ang grupo ng Phantom of the Band of Seven. Tinanong ni Miroko ang tungkol dito kaya sabi ng mga tao na ang Band of Seven ay pumunta sa norte at nanggaling sila sa silangang probinsya. Ang grupong ito ay may 7 miyembro na mga mercenaries at sila ay malalakas. Kaya ng 7 na gawin ang trabaho ng 100 tao at masaya silang pumapatay. Ang mga warlords na natatakot sa 7 ay pinagtaksilan sila at pinapapatay ang 7. Nakaya pa rin ng 7 ang laban at nagawang makatakas ngunit sa huli, nahuli sila sa Northern Mountains at ang bawat isa ay pinugutan ng ulo at inilibing. Narinig nila na ang 7 ay na-resurrect dahil ang libingan ng 7 ay nahati sa 2. Wala namang nangyari na kidlat kaya nasigurado nila na ang 7 mga kaluluwa ng mercenaries ay nakatakas. Nang marinig ito, nagpatuloy sila papunta sa Northern Mountains at biglang may nasense si Kagome na Jewel at dali-daling hinanap ito ni Kirara tsaka ni Sango dahil nasa malapit si Kohako. Nakita nila ang bubuyog ni Narako at tama ang hinala nila at nakita si Kohako. Sumasakit ang ulo ni Kohako nang makita si Sango kaya inatake niya ito. Biglang may usok na kumalat at ito ay lason kaya inangat ni Kirara si Sango at umakyat rin sa puno si Kohako. Sabi ni Kohako sa isa sa Band of Seven na huwag siyang magmadali dahil nanonood si Narako. Samantala, nakasalubong ng mga kabalyero si Jakotsu at pinaalalahanan ni Jakotsu na kapag pumunta sila doon, naruroon ang multo. Sagot ng mga kabalyero na hindi sila natatakot at balak nila itong talunin. Natawa si Jakotsu dahil hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila dahil siya yung multo na balak nilang patayin. Nang malaman, binaril nila agad si Jakotsu at narinig ni na Inuyasha ang putok. Hindi namatay si Jakotsu at nangati lang. Nilabas na ni Jakotsu ang kanyang sword at sa isang iglap, namatay ang mga nasa harapan na kabalyero at naamoy ni Inuyasha ang mga dugo ng tao. Pinalibutan ng ibang kabalyero si Jakotsu ngunit wala silang laban at nakarating na si Inuyasha sa mga naamoy niyang mga dugo ng tao. Nagulat sina Inuyasha nang matalo ni Jakotsu ang lahat ng kabalyero. Nang makita ni Jakotsu si Inuyasha, natuwa ito at nakyukyutan sa kanya. Naaamoy ni Inuyasha na amoy bangkay si Jakotsu at napagtanto nila na isa ito sa Band of Seven. Hindi pwedeng higupin ni Miroko ito dahil nakita ni Kagome na may jewel ito sa leeg. Naglaban sina Inuyasha at Jakotsu at nahiwa si Inuyasha ng sword dahil ang gamit ni Jakotsu ay isang snake sword kaya hindi niya alam kung saan ito pupunta at hindi niya kayang makaatake at umiiwas na lamang. Nangialam si Sango sa laban at binato ang Hiraikutsu. Dahil dito, nagalit si Jakotsu at hiniwa si Sango. Na-distract si Jakotsu kaya nasuntok ni Inuyasha ito. Ininform ni Sango sa kanila na si Narako ang nagbigay ng jewel kay Jakotsu dahil nasa norte si Kohako at kontrol pa rin siya ni Narako. Dumating si Jukotsu at ginamit ang kanyang lason habang naglalaban sina Inuyasha at Jakotsu. Pagkakita sa poison, umiwas ang dalawa at nagpaalam na si Jakotsu kay Inuyasha. Umalis na rin si Mokotsu kina Sesshomaru, naaamoy ni Sesshomaru si Kohako. Si Inuyasha naman, humiwalay sa mga kasama niya upang hanapin ang mga kalaban. Nagkita na sina Mokotsu at Jakotsu at sinabi ng bubuyog ni Narako na hinahanap ni Inuyasha si Jakotsu. Natuwa naman si Jakotsu at pinaubaya na nito kay Mokotsu ang iba dahil mas interesado siya kay Inuyasha imbis na sa jewel. Samantala, isa sa miyembro ng Band of Seven na si Renkatsu ay pumunta sa isang templo para atakihin ang mga priest at maging teritoryo nila ang shrine. Habang naghahanap ng tubig sina Shippo at Kagome, nakita nila ang mga tao at ibon na namamatay at balak na nila sanang umalis ngunit biglang dumating si Mokotsu. Na-paralyze si Kagome at sinubukan ni Shippo na kalabanan si Mokotsu ngunit walang saysay. Biglang dumating sina Miroko at Sango habang si Shippo ay umalis para hanapin si Inuyasha. Gumamit ng panibagong lason si Mokotsu para gamitin sa dalawang ngunit nakatakas kaya may pagkakataon si Mokotsu na makuha si Kagome. Si Inuyasha naman ay nahanap na si Jakotsu. Sa isang bahay, balak ni Mokotsu na pakasalan siya ni Kagome ng puwersahan. Sa laban, hindi magamit ni Inuyasha ang Windscar at dumating na si Shippo para ipaalam na kinuha ni Mokotsu si Kagome. Na-distract si Inuyasha kaya nahiwa siya ni Jakotsu. Napagdesisyonan ni Inuyasha na puntahan si Kagome at nilagyan ni Shippo ng maraming mushroom ang katawan ni Jakotsu para makatakas sila.
Habang nagseseremonya, dumating sina Miroko at Sango. Nagpakalat ng lason si Mokotso at walang talab ang mask ni Sango sa lason kaya ang lahat ay hindi na makagalaw. Sinaksak ni Kagome ang leeg ni Mokotso ngunit walang saysay. Sinakal ni Mokotso si Kagome at biglang dumating si Sesshomaru at pinabagsak si Mokotso. Nagtataka si Mokotso dahil ang alam niya na ang kalaban lamang nila ay ang tribo ni Koga at ang grupo ni Inuyasha. Lumabas si Mokotso ng bahay at hinanda ang lason para gamitin kay Sesshomaru ngunit walang saysay. Hindi sumuko si Mokotso at gumamit pa ng isang ngunit wala talaga at pinatay ni Sesshomaru si Mokotso sa isang strike. Dumating sina Inuyasha at akala nito na si Sesshomaru ang may gawa. Sabi ni Kagome na iniligtas sila ni Sesshomaru ngunit sabi ni Sesshomaru na wala siyang intensyon na iligtas sila at naamoy niya lamang sa lugar si Kohako at hinahanap niya rin si Narako. Nagulat si Jakotso dahil para lamang ginawa ni Sesshomaru na insekto si Mokotso at kinuha ng bubuyog ni Narako ang jewel na kay Mokotso. Umalis na si Sesshomaru at si Kagome na lamang ang mayroong malay sa mga nalason ni Mokotso. Sa templo, sinabi ni Jakotso kay Renkatsu na patay na si Kiyokatsu at Mokotso. Sabi ni Jakotso na marami pang misteryo na hindi pa nila nalalaman kabilang na dito si Narako dahil ang leader lamang nila ang nakakita kay Narako. Binigay ni Narako sa leader nila ang mga piraso ng jewel para gamitin ang mga ito na patayin ang mga kalaban ni Narako at kapag nagawa nila iyon, mapapasaka nila ang jewel. Binigay na ni Shippo sa tatlo ang antidote at kailangan nilang magpahinga. Kahit na dalawa na ang napatay sa Band of Seven, nalason naman nila ang mga kasamahan ni Inuyasha at balak pa nilang umatake dahil papalapit na kina Inuyasha si Ginkatsu. Nagalit si Jakotso dahil gusto niya na siya ang pumatay kay Inuyasha ngunit inutusan siya ni Renkatsu ng ibang trabaho at sinabi ni Renkatsu na tapusin na lamang ni Jakotso nang mabilis ang trabaho niya para maabutan niya ang pagpatay kay Inuyasha. Habang naghahanap ng matutuluyan sina Inuyasha sa mga nalason, biglang umatake sa kanila si Ginkatsu kaya tumakbo sila. Gumamit ng mortar si Ginkatsu at nasunog ang buong gubat ngunit ligtas pa rin sina Inuyasha. Nagpatuloy silang tumakbo hanggang sa makalabas ng gubat at makakita ng kuweba. Doon muna nila pinagpahinga ang mga nalason at pinaubaya ni Inuyasha kay Shippo ang pagbantay sa tatlo dahil lalabanan niya si Ginkatsu. Samantala, si Miyoga ay papunta na rin sa norte. Sinundan ni Inuyasha ang liwanag para mahanap si Ginkatsu ngunit isa lamang itong trap dahil nasa kuweba na si Ginkatsu sa tinutuluyan ni Kagome. Sinisira ni Ginkatsu ang kuweba kaya lumabas si Kirara para kalabanan ito ngunit walang saysay at nahuli siya. Nagbato ng mga blade si Ginkatsu sa kuweba buti na lamang napigilan ni Inuyasha. Dahil sa gabal lamang si Kagome sa laban ni Inuyasha at Ginkatsu, pinapaalis na nito sina Shippo para mapunta ang mga nalason sa ligtas na lugar. Umalis na sina Shippo at nahanap nila ang templo. Nagbaskay si Renkatsu bilang priest kaya hindi siya nahalata. Nahihiwa ni Ginkatsu si Inuyasha at gagamitin sana ni Inuyasha ang windscar ngunit natrap siya sa bakal na tali na pinakalat ni Ginkatsu sa lugar. Nagising na si Kagome at nakita ang jewel sa leeg ni Renkatsu kaya napagtanto niya na kabilang ito sa Band of Seven ngunit hindi siya makagalaw at makapagsalita. May nilagay na insenso si Renkatsu sa silid dahil balak niyang patulugin muli sina Kagome at Shippo. Hindi muna ni Renkatsu papatayin ang mga kasama ni Inuyasha dahil kailangan nilang mag-usap. Natatalo si Inuyasha dahil hindi niya magamit ang Tetsaiga. May naisip siyang paraan kaya sumugod siya kay Ginkatsu at harap-harapan niyang gagamitin ang windscar kay Ginkatsu at nabaon ito sa lupa. Pagkatapos, dali-dali si Inuyasha na puntahan si Kagome. Pagpunta sa templo, nakita ni Inuyasha ang nagpapanggap na Renkatsu. Pinakita ni Renkatsu si Kagome sa kanya at hindi niya nahahalata si Renkatsu na nagpapanggap lamang. Sabi ni Renkatsu na anong dahilan kung bakit na-resurrect ang Band of Seven dahil ang mga inilibing niya kanina sa hardin ay biktima ng mga ito at nagtago siya sa Buddha statue kaya siya ay nakaligtas. Samantala, si Miyoga ay napunta sa nilabanang lugar ni Ginkatsu at Inuyasha at biglang bumangon si Ginkatsu dahil hindi pa ito patay kaya lumipad papalayo sina Miyoga. Sinabi ni Inuyasha kay Renkatsu ang tungkol kay Narako at ginagamit lamang ni Narako ang Band of Seven para may oras si Narako na makapag-transform at lumakas.
Dumating na sa templo si Ginkatsu kaya lumabas na si Inuyasha at nalaman ni Renkatsu na hindi mapagkakatiwalaan si Narako at kinuha nito ang jewel kay Kagome kaya balak na ni Renkatsu na patayin ang mga kasamahan ni Inuyasha. Nahuli ni Ginkatsu ang Tetsaiga ni Inuyasha ngunit nagawa ni Inuyasha na mahiwa ang kaliwang kamay ni Ginkatsu. Pagkalingon, nakita ni Inuyasha na nasisira na ang templo at pinakita na ni Renkatsu kay Inuyasha ang tunay niyang katauhan. Nagtataka si Inuyasha kung bakit hindi niya naamoy si Renkatsu na amoy bangkay, sagot ni Renkatsu na ang templo ay puno ng amoy lupa kaya na-overpower ng mga ito ang amoy niya. Sa may likod ng templo, nakita ni Miyoga na may umuusok at pagkababa niya ay nakita nito si Kagome. Sinopsap ni Miyoga ang dugo ni Shippo para magising ito. Pagkagising, nagulat siya dahil nasusunog ang tinutuluyan nila at sinusubukan niyang gisingin ang tatlong ngunit walang gumigising. Nag-iisip si Shippo ng paraan ngunit naging malubha lamang ang sunog. Nagising si Kirara sa mga nangyayari at inatake ni Inuyasha si Renkatsu ngunit walang saysay dahil pinigilan siya ni Ginkatsu at nagpalabas ng apoy si Ginkatsu. Samantala, si Koga ay inatake ni Jakotsu. Hindi makalapit si Koga kay Jakotsu at nalaman ni Koga na nasa masamang kalagayan si Kagome. Pinipilit ni Kirara na tulungan ang mga kasama niya kahit nasugatan ito dahil kay Ginkatsu. Aatakihin sana ni Ginkatsu si Inuyasha at binato ni Inuyasha ang Tetsaiga kay Ginkatsu. Nakawala sa mga tali ni Renkatsu si Inuyasha at unang sinugod ni Inuyasha ay si Ginkatsu habang umiiwas sa mga blades. Kinuha nito ang Tetsaiga at bumalik ang blades kay Ginkatsu at siya ang nahiwa. Ginamit ni Inuyasha ang Windscar at tuluyan nang nasira ang katawan ni Ginkatsu. Hindi pinansin ni Inuyasha si Renkatsu at dali-daling pumunta sa templo. Ngunit dahil na kay Renkatsu na ang jewel ni Kagome, hinayaan na lamang niya si Inuyasha at kinuha ng mga bubuyog ni Narako ang kapirasong katawan ni Ginkatsu. Nagulat si Jakotsu dahil naiiwasan ni Koga ang snake sword niya at tumakbo na si Koga dahil mas importante si Kagome kaysa sa pakikipaglaban. Pagkapasok ni Inuyasha sa nasusunog na templo, nahanap niya si Kirara ngunit hindi na ito makatayo. Nakita rin niya si Shippo na pinoprotektahan ang mga nalason sa sunog. Umiiyak si Shippo kahit na pinoprotektahan niya ang tatlo sa sunog, tumigil naman ang kanilang mga hininga. Samantala, si Kikyo ay nasa libingan ng Band of Seven at balak niyang linisin ito dahil akala ng mga tao na isa itong curse kahit wala nang nararamdaman na kahit anong evil sa libingan. Sa tingin ni Kikyo na dahil malapit na ito sa Mount Hakare kaya nalinis ang evil sa libingan. Pilit na ginigising ni Inuyasha si Kagome ngunit sabi ni Miyoga na kailangan muna nilang makapunta sa ligtas na lugar. Ginamit ni Inuyasha ang Windscar para mawala ang apoy at dadalhin na nila ang tatlo sa ligtas na lugar. Tanong ni Miyoga kay Shippo kung talagang ininom ng tatlo ang antidote, sagot ni Shippo na oo at dahil sa sinisisi ni Inuyasha ang sarili niya, nagwawala ito sa gubat. Samantala, natuwa si Jakotsu na buhay pa si Inuyasha at binubuo muli ni Renkatsu ang katawan ni Ginkatsu at gagawing mas malakas. Habang nagdadalamati, niyakap ni Inuyasha si Kagome at biglang nagsalita si Kagome na hindi raw siya makahinga. Nagulat si Inuyasha dahil sinopsap ni Miyoga ang dugo na may lason sa katawan ng tatlo. Nagising na rin ang tatlo at biglang tumalikod si Inuyasha dahil napaluha siya sa saya dahil buhay sila. Habang lumalapit si Kikyo sa Mount Hakare, ang mga soul collectors ni Kikyo ay namamatay dahil nililinis nito ang kahit anumang kasamaan kaya hindi na lamang nagpatuloy si Kikyo. Sa isang village, may nasen si Kikyo na piraso ng jewel at nakita niya na nasa leeg ito ng isang doktor. Tinanong ni Kikyo sa bata kung sino ang doktor kaya sabi ng bata na siya ay si Dr. Soikatsu. Iniisip ni Kikyo na kahit tao man o di man kapag nilagay ang jewel sa katawan nito na may masamang puso, ang jewel ay magiging evil at kulay itim. Ngunit ang kay Dr. Soikatsu ay hindi at isa pa, patay na ito. May pinainom si Miyoga na potion para mas lalong gumaling ang tatlo at biglang dumating si Koga para kamustahin si Kagome. Nagalit si Koga kay Inuyasha dahil nilagay ni Inuyasha si Kagome sa panganib at binabaan muna ni Inuyasha ang pride niya at nangakong hindi na mangyayari iyon. Samantala, biglang may dumating na kalalakihan para magpagamot kay Soikatsu ngunit hindi naging maganda ang pakiramdam ni Soikatsu kapag nakakakita ng dugo. Hindi mapagaling ng ayos ni Soikatsu ang pasyente kaya si Kikyo na lamang ang nagpresenta na siya na ang gagawa.
Pagkatapos umalis ng pasyente, nahihiya si Soikatsu dahil tinatawag niya ang sarili niyang physician at takot siya sa dugo. Tanong ni Kikyo na matagal na ba siya dito, sagot ni Soikatsu na nanggaling siya sa silangan at nagpagaling siya sa kahit saan man at napunta siya roon sa norte. Biglang may nakitang dugo si Soikatsu sa kamay niya kahit na wala naman at patuloy niyang hinuhugasan ito. Sabi ng bata na ganito na talaga si Dr. Soikatsu at minsan pa nga hinuhugasan nito ang kamay niya ng ilang oras. Iniisip ni Kikyo na mayroon ba talaga ang isang tao na puro kabaitan lamang ang nasa puso at gusto niyang makita kung totoo ba ang nakikita niya kay Dr. Soikatsu at kung kabutihan lamang ang nasa puso nito, bakit ang kanyang espiritu ay nananatili sa mundo. Nagpatuloy sina Inuyasha na hanapin ang Band of Seven at may nasense si Kagome. Kumukuha ng medicinal herb si Dr. Soikatsu kaya ito ang nasense ni Kagome ngunit nagtataka siya dahil ang ilaw na binibigay ng Jewel sa iba ay medyo madilim pero ang pupuntahan nila ngayon ay malinis. Pagkapunta nila, tinanong ni Inuyasha kay Soikatsu kung isa ba siya sa miyembro ng Band of Seven. Samantala, sabi ng matanda kay Kikyo na si Dr. Soikatsu ay pumunta sa village matapos na masira ang libingan ng Band of Seven at kapangalan nito ang isa sa miyembro nila ngunit hindi naniniwala ang matanda na miyembro si Dr. Soikatsu ng Band of Seven dahil nakita niya mismo ang execution ng grupo at iba ang mukha nito. Biglang may nasense si Kikyo na 3 piraso ng jewel na papalapit sa kanila. Tinatanggi ni Soikatsu na hindi siya miyembro ng Band of Seven ngunit hindi naniniwala si Inuyasha dahil amoy bangkay si Soikatsu katulad ng Band of Seven kaya inatake niya ito at nahulog sa bangin si Soikatsu. Nagalit ang mga bata sa kanya ngunit sabi ni Inuyasha na baka ginagawa nito ang ginawa sa kanya ni Renkatsu kaya hindi na siya magpapalinlang ulit. Biglang inatake ni Ginkatsu ang village na may bagong katawan kasama sina Renkatsu at Jakutsu. Tumigil sila at dali-daling pumunta si Soikatsu sa village. Kilala ng mga ito si Soikatsu at sabi ni Renkatsu na pumunta sila doon para kunin siya ngunit hindi sila nakikilala ni Soikatsu. Pumunta rin sa village sina Inuyasha at nagulat na naruroon din sa norte si Kikyo. Pinaubayan ni Renkatsu kay Jakutsu na gisingin si Soikatsu sa katotohanan at sila na ang bahala sa grupo ni Inuyasha. Unang sumugod si Inuyasha ngunit hindi siya makalapit dahil nagpakalat ng apoy sa paligid nila si Renkatsu. Sabi ni Jakutsu kay Soikatsu na gumising na siya ngunit sabi ni Soikatsu na hindi talaga niya kilala ang mga ito at patuloy na umaaktong inosente. Nay na si Jakutsu kaya inatake niya ito ngunit pumana si Kikyo at naiwasan ito ni Jakutsu. Pinaputukan ni Ginkatsu si Inuyasha kaya tumalsik ito pati na ang Tetsaiga. Pinaputukan din ito sina Kikyo at Soikatsu. Hindi matulungan ni Inuyasha si Kikyo dahil nasa panganib din sina Kagome at umaalis na sa katawan ni Kikyo ang mga souls. Tinulungan ni Soikatsu si Kikyo at dumating ang mga bata sa village kaya sabi nito na huwag silang lalapit. Hindi nakinig ang mga bata kaya inatake ito ni Jakutsu ngunit prinotektahan ni Soikatsu kaya siya ang nahiwa. Biglang ginigising na si Soikatsu ng isa pa niyang personalidad at umitim na ang jewel sa leeg nito. Nagiba ang itsura ni Soikatsu at sinakal ang isang bata. Natuwa naman ang ibang Band of Seven dahil nagising na ang tunay na Soikatsu at tinulungan ni Inuyasha ang bata. Hindi maintindihan ni Inuyasha ang nangyayari dito kaya nagpakilala si Soikatsu na isa siya sa miyembro ng Band of Seven. Binigay ni Renkatsu ang sandata ni Soikatsu sa kanya at kinalaban nito si Inuyasha. Nababagalan si Soikatsu sa galaw ni Inuyasha at pinakita ni Soikatsu kay Inuyasha kung paano lumaban sa close combat kaya nakakalmot nito si Inuyasha. Sinubukan na pigilan ni Inuyasha ang isang kamay nito ngunit nakalmot lamang siya ni Soikatsu. Nagpatuloy si Soikatsu at tinalapid niya si Inuyasha para bumagsak. Tatapusin na sana niya si Inuyasha ngunit bigla siyang pinigilan ng mga bata kaya lumalaban sa loob ni Soikatsu ang mabait na personalidad nito. Gumalaw si Ginkatsu para targeting si Kikyo at balak ni Inuyasha na tumulong dito ngunit pinigilan siya ni Soikatsu. Si Miroko na lamang ang tutulong at inutos niya kay Sango na gumawa ng daan para makadaan siya sa apoy. Gumawa ng daan si Sango para makalabas sa nagkakalat na apoy ngunit binugahan siya ni Renkatsu ng apoy para hindi siya makalapit. Nagpresente si Kirara na siya na ang bahala kay Renkatsu. Dali-daling tumakbo si Miroko at nagawang iligtas si Kikyo sa pagkakadurog sa mga paa ni Ginkatsu.
Ngumiti si Renkatsu dahil hindi si Kikyo ang tunay na target at nasa likod ng mga bata si Jakotsu para atakihin at hindi nababalik pa ang mabait na personalidad ni Suikatsu. Nakikiusap ang mabait na Suikatsu na huwag papatayin ang bata at nagtataka si Renkatsu na baka dahil sa Mount Hakare kaya si Suikatsu ay nagiging mabait. Nagkaroon ng pagkakataon si Inuyasha na makuha ang Tetsaiga at balak na ng Band of Seven na tumakas kasama si Suikatsu. Hindi na magising si Kikyo dahil wala na siyang sapat na soul at hindi rin makalapit kay Kikyo ang mga soul collectors dahil sa abot doon ang barrier ng Mount Hakare. Kahit nalabag sa loob ni Kagome, sabi niya kay Inuyasha na dalhin si Kikyo doon sa walang epekto ng barrier at malagyan ng kaluluwa ang katawan ni Kikyo para magising. Ginawa naman ito ni Inuyasha at ayaw ni Kagome na makita niya na ganoon sina Inuyasha at Kikyo. Pagkalagay ng mga kaluluwa kay Kikyo, nagising na ito at sinabi ni Kikyo ang tungkol sa Mount Hakare. Sabi niya na dahil sa Mount Hakare, nililinis nito ang hangin sa lugar at hindi hinahayaan na makalapit ang may demonic aura. At dahil may pure heart ang isang katauhan ni Suikatsu, nakakaya nitong tumira malapit sa Mount Hakare ngunit ang isa niyang katauhan ay wala kaya umalis agad ang Band of Seven at hindi na lumaban pa. Gusto ni na Inuyasha na puntahan ang Mount Hakare ngunit si Kikyo ay magpapaiwan dahil gusto niyang makasama ang mga bata at kahit na gusto rin niyang pumunta, hindi rin siya makakapunta dahil isa na siyang bangkay na nabuhay. Kinabukasan, nagpatuloy na sina Inuyasha sa Mount Hakare. Samantala, nakasalubong ng Band of Seven si Kohako dahil balak na nilang kitain ang leader nila.